Sabi ni Pangulong Marcos ay ngayong araw na ito ay aabot nga ng 20 pesos bawat litro ng diesel ang bababa. Mahigit na 4 pesos sa gasolina, pati kerosene bababa. Ngayon ang tanong, ito kaya ay merong epekto sa pagbaba rin ng ating mga pangunahing bilihin? Yung kasi ang mahalaga dahil yung pong sipa, epekto ng pagtaas ng fuel ay talagang latay sa mga consumer na Pilipino. Lahat ng ating bayarin mula nung magkaroon ng crisis ay tumaas talaga. So ito kaya ay ito kaya ay maramdaman? Dapat kasi maramdaman. Pag bumaba ang fuel, dapat dahan-dahan ding bababa ang pangunahing bilihin. Kasi sa totoo lang, kung bababa ng halagang 20 pesos ang halaga ng diesel, malaking bagay yun. Kahit mataas pa rin ang kasalukuyang sitwasyon. Pero kung hindi naman bababa ang ating mga pangunahing bilihin, baliwala yan. Baliwala. Kasi ganito yan, pass-on yan eh. Pag nagtaas ang fuel, ipapasa ng mga negosyante yung halaga ng kanilang gastos sa mga produkto ang tatamaan consumer na Pilipino. Automatic yan. Lahat ng gastos ng business community, business group, ipapasa sa kanilang produkto. Ang consumer lahat ang tatamaan. Pag-increase. Ngayon, pag nag-rollback, ibig sabihin makakatipid sila ng kanilang gastusin, dapat ipasa rin sa kanilang mga produktong ibinebenta at binibili ng consumer ang pagbabawas ng kanilang gastos. Ang problema, kung hindi nila ipapasa yung epekto ng rollback, baliwala sa consumer kasi mataas pa rin yung bilihin. Iyon ang malaking hamon sa gobyerno. Hindi sapat na mag-rollback kung oil lang ang mangyayari. Kung hindi mararamdaman ng consumer sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi hindi biro ang mga pangunahing bilihin sa talipapa, sa palengke, supermarket, at kung saan-saan. Mga grocery at pagkain pa lang yun. Eh yung lahat ng ating mga binibili, nag-iba ho ang usapin eh. Alam mo ba ngayon, ultimong bayad sa parking, tinaas dahil ang sabi lang mataas ang gasolina. Kita mo, ganun ang katwiran. Lahat talaga tinaas, sinamantala. Ngayon, ito ang hamon sa buong gobyerno, maging sa local government. Yung Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, at yung governor down to barangay chairman, kayo po yung dapat magpatupad ng monitoring. Kayo mayroong police power, lalo na mga local government, para ipasara, imbestigahan, ipasara, kasuhan, kastiguhin, call out ang mga negosyanteng magsasamantala. Yun po yung kapangyarihan nila. Kung hindi natin mararamdaman yan, kawawa pa rin ang consumer. Hanggang reklamo na lang. Pero wala ka naman choice kung hindi bumili. Kasi kung halimbawa pagkain, kahit gaano kamahal yan, bibili ka. Hindi naman pwedeng hindi kakain. Hanggang reklamo ka lang, pero kung walang aksyon ang mga kinaukulan, yun ang mababaliwala. Ganito po, hindi naman tayo nagmamagaling. Ito yung malaking hamon at magandang magagawa ng taong bayan para magpatuloy o bumalik yung walang tiwala ng mamamayang Pilipino. Ipakita ng buong gobyerno na kaya nilang disiplinahin ang mga umaabuso para sa proteksyon ng consumer na Pilipino. Kasi pagka nabibigyan ng ginhawa ang mga Pilipino, kahit anong gawing pag-fake news ng mga kalaban ng gobyerno, baliwala yung fake news na yan. Kasi nararamdaman ng Pilipino yung tulong ng pamahalaan, yung malasakit ng taong bayan. Na dito sa ating mga tinatalakay, katulad niya nito, kung may rollback, iparamdam sa lahat ng sektor na nagbabago. Kung hindi, yung mga biktimang yan ng mahal na mga bilihin, maniniwala yan sa fake news. Kasi pagod na sila, hirap ang kanilang buhay. Pero ibigay mo yung ginhawa nila, kahit pa ipagsigawan ng mga anti-government, ang kanilang pagbabatikos, hindi paniniwalaan yan ng mga taong kontento sa pamahalaan. Tao lang po tayo pare-parehas. Ang mga taong dismayado, ang mga taong hirap sa buhay, ang mga taong kapit sa patalim, ang mga taong nag-expect ng malaking suporta at tulong ng gobyerno, pag hindi mo na ibigay yan,
mas maniniwala yan sa fake news. Mas maniniwala yan sa walang kakayanan ng gobyerno, walang ginagawa ang gobyerno, palitan na ang gobyerno. At yun ang sinasamantala. Nag-take advantage na po, matagal na, sa aking personal opinion, ang mga anti-Marcos. Ginamit yung kahirapan, ginamit yung kabagalan ng gobyerno, ginamit ang kahinaan ng mga mahihirap at mga Pilipino para siraan ang gobyerno Marcos. Yan po ang tingin ko. Kaya itong ating topic, for education, for information, maraming dapat gawin ng gobyerno. Ipakita nyo para hindi mahikayat ng mga destabilizer, panggugulo sa lipunan, ang kahirapan ng mga Pilipino. Ibigay nyo ang kanilang ginhawa at proteksyon sa maraming aspeto para maniwalang matatag ang gobyerno. Pag hindi po nyo naibigay yan, hindi nyo masisisi ang mga simpleng mamamayang kumapit sa patalim, maniwala sa fake news, at samantalahin naman sila ng grupong makasarili para mahikayat ang mga dismayadong Pilipino, nadidismayang Pilipino sa pamahalaan dahil sa kabagalan. Yan po yan eh. Yung kung sa business or sa oil product, supply and demand, pareho yung palakasin. Kaya nangyari dito sa atin, kulang ang supply, maraming demand. Ang mamamayang Pilipino, maraming demand, pero hindi na ibibigay ng gobyerno at hindi naman pwedeng ang Pangulo lang ang gumawa nito. Kaya nga, from local to national, elected, appointed, karero, kung sino man, napakarami po ng empleyado ng gobyerno, libo-libo. Sa executive department lang, posisyon pa lang ito ha, political position, mga 6,000 to 7,000. Milyon ang manggagawa sa gobyerno. Kung yung lahat ng mga nasa gobyerno ay gagawa ng tama, mararamdaman ng taong bayan na mayroong pamahalaan. Pero kung ang presidente lang ang gagalaw, iilan lang ang gagalaw, pero ang marami sa gobyerno, walang pakialam, kawawa ang mamamayan, kawawa ang Pangulo. Yan po, real talk lang tayo. Okay? Kaya yan yung pagkakataon ng mga nanggugulo at may sariling agenda eh. Yung kunin nila yung kiliti ng masa ng taong bayang hindi kontento sa gobyerno dahil hindi na i-deliver yung kailang pangailangan. At kung hindi man may deliver ang pangailangan nila, kulang din sa paliwanag kung bakit hindi nakakarating sa kanila. Yun ang sinasamantala ng mga anti-government. Maniwala kayo sa akin. Actually, dapat alam ito ng intelligence group, intelligence community ng gobyerno. Kasi parte ng intelligence pan ng Office of the President, yung issue ng kahirapan, issue ng kalagayan ng bansa, kalagayan ng mahirap, kalagayan ng mga politiko at kung sino-sino dyan. Dapat monitor nila yan. Yan yung counterintelligence, intelligence report para makarating sa Pangulo at mabigyan ng solusyon. Pero kung walang gumagalaw sa inyo, kawawa talaga si Juan de la Cruz. Pero ako, alam ko yung sinasabi ko, pinanindigan ko, sa aking opinion, yan ang totoo. Yan ang sitwasyon ng ating bansa.